palang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, mga militante na kontra sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nakipagtulakan at nakipagpukpukan nang itaboy sila ng mga pulis. Ilang bata naipit. Paghilata sa kalsada, pagre-relax at pagtunganga na tinatawag na noy-noying, bagong pausong protesta raw. Walgang bayan, ikakasaraw ng mga transport group kapag hindi binigay ang 50 sentimong dagdag pasahe sa Miyerkules. Pangulong Noynoy Aquino, maayos na raw ang pakiramdam matapos magkasakit at hindi makadalo sa ilang commitment kahapon. Mga usong sakit sa tag-init at kung paano ito maiwasan, tampok sa barangay saksi. Video ng isang banyaga kung bakit daw ayaw niya sa Pilipinas, kumakalat ngayon sa internet. At Vicky Morales, 24 oras, Kapuso Mo Jessica Soho at iba pang programa ng GMA. Binigyang pagkilala sa ika-10 Gawad Tanglaw. Saksi. Dawi sa bukpukan at tulakan ng pagtaboy ng mga pulis sa mga militante na humarang sa EDSA bilang protesta sa sunod-sunod na oil price hike. Pati ilang batang kasama ng mga militante sa pagkilos e naipit. Saksi si June Veneracion. Siyempre sa rush hour bago mag-alas 5 ng hapon, nang harangan ng mga miyembro ng grupong kadamay ang northbound lane ng EDSA bago mag-North Avenue bilang protesta sa walang tigil na oil price increase. Mabilis namang nagsikilos ang mga nakabantay na anti-riot unit ng PNP. Pero dahil ayaw mapapigil, nagkatulakan at pukpukan. Uy, bata! Uy! Sa gitna ng gulo, nasaksihan ko ang pagkaipit ng ilang bata na tila di napansin ng mga nagtutulakan. Ang isa, naapakan na, kaya sinubukan kong abutin para malayo. Nailigtas naman ang bata na isinama ng ilang ralista. 5 minuto ang planong pagharang pero umabot lang ng 1 minuto ang pag-ukupa nila sa kalsada. Ganun pa man, nagkabuhol-buhol pa rin ang traffic sa EDSA. Ito ay pagpapakita lamang ng isang simboliko na pagharang sa EDSA na ang mga mamamayan ay sawang-sawa na doon sa patuloy na pagtataas ng presyo ng langis. Paano naman po yung nagreklamo na sila yung napiperwisyo? Mayroon din naman po kaming usapan na 3 hanggang 5 minuto lamang. Kami ay kusang aalis din. Magpapaliwanag po kami doon sa mga commuters. Mahirap. Grabe. Hirap ng biyahe. Masyadong mahaba eh. Hindi naman naulit ang tensyonadong pagharang din sa EDSA noong 2010. Kontra naman sa demolisyon sa North Triangle. Pero dahil walang permit, pag-aaralan daw kung dapat kasuhan ng mga nagrally. Pag-uusapan namin sa debriefing namin kung anong mga gagawin namin para sa susunod na next step pag ganitong pangyayari. Bago mag-alas 7 ng gabi, ay kusa ring umalis ang mga nagprotesta, alinsunod sa napagkasunduan sa negosasyon sa mga pulis. Alas 5 rin ng hapon, halos kasabay niyan, ay ang noise barrage naman sa divisorya ng grupong Coalition Against Oil Price Increases o KOP. Bago niyan ay nag-ingay din ang ilang militanteng grupo sa Espanya Boulevard malapit sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Rush hour naman kaninang umaga. Kahit pa marami rin namang jeepney driver ang nagbiyahe. Pangkain lang. Kaya rin ito, gagarahin na ako. Pero ang mga dating kuliglig na motorsiklo na nagpapatakbo, tumigil sa biyahe at nag-ingay muna paikot sa Ligarda, Moraita, Recto Avenue hanggang sa Mendiola. Kasama ng Coalition Against Oil Price Increases. May natira man sa amin, kunti na lang. Nagtatagpo-takpo kami ng iba't ibang sektor. Naisipan namin magbuo ng isang multi-sectoral coalition
para i-address yung aming grievance against oil overpricing. Nagkaroon din ng mga protesta sa mga probinsya tulad ng Albay, Legazpi, Surigao City at Davao City. June Veneracion ang inyong saksi. Sa halip na planking, may bagong pauso ang ilang militanteng grupo na paraan daw ng protesta. Ang noynoying o pagtunganga raw na sumisimbolo ng umano'y kawalang aksyon ng gobyerno. Pero ayon na itong patulan ng palasyo, sabay pagmamaliit sa transport caravan. Saksi si Bernadette Reyes. Hindi sigaw, kundi paghilata sa kalsada, pagre-relax at pagtunganga na animo inaantok ang inatupag ng ilang militante habang naghihintay sa pag-usad ng kanilang transport caravan mula sa Quezon City Circle. Ito raw ang noynoying, kapalit ng planking bilang makabagong paraan ng protesta at simbolo raw ng kawalang aksyon ng Administrasyong Aquino sa mga problema ng lipunan gaya ng mahal na krudo. Pero balik sigla ang lahat na umusad na ang caravan sa pangunguna ng piston hanggang makarating silang lahat sa Makati, kung saan nakagirian nila ang mga pulis nang magtangka silang lumapit sa tanggapan ng Chevron. Nangalampag din sila sa tanggapan ng Shell sa Makati, kung saan may mga nakababa ng tabing. May barikada rin at nakaantabay ang mga pulis, kaya nagsiga na lang sa kalsada ang ilang realista at nag-ingat. Patikim pa lang ito sa sunod-sunod na kilos protestang isasagawa ng grupong Piston hanggat hindi raw pinagkakalob ng pamahalaan ng kanilang hiling na ibasura ang oil deregulation law at alisin ang VAT sa langis. Kung hindi raw talaga ito may pagkakaloob, hihirit na lang sila ng pisong dagdag singil sa pamasahe. Panay tinatanggihan ni Pangulong Aquino yung pag-alis ng 12% VAT sa langis at oil deregulation law. Ano na yon? Isasama na sa kahilingan namin yun. I-push talaga ang Committee on Energy para pag-usapan na yung mga panukalang batas na tingin namin ay makakabigay sa immediate relief. Minaliit naman ng palasyo ang mga protesta na hindi raw nilahukan ng maraming transport groups. Ayaw daw nitong patulan ng pausong protesta ang noynoying na ipinangalan sa Pangulo. Obviously, that's how they want to antagonize the administration, but hindi naman nabebenta yun eh. Maging ang MMDA binanggit na tila kinulang ang puwersa ng piston kahit panilinaw na ng grupo na hindi naman tigil pasada ang kanilang ikinasa. Sa Ayala kanina, halos wala rin, napaghandaan talaga yon. Sa Commonwealth, ganun din. Although may report lang konti sa Roosevelt na naghagis ng pako, hindi naman nahuli yon. So, pangkalahatan po, peaceful naman. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.